Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol kung paano kumikita ang mga bar sa BGC tulad na lang ng Yes Please na bar at tulad ng Silo. Eto kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam no nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano kumikita yung mga bar tulad ng Yes Please na bar mga kanegosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back nung college ako, mahilig, mahilig kami magbar, magtotropa. Nung mga kaibigan ko nung college, at ang venue lagi namin is Tomas Morato at Timog kasi malapit sa lugar namin. Ang school kasi namin sa TIP Cubao, Quezon City. At malapit lang din kami sa Tomas Morato. Isang sakay lang, hindi mahirap mag-taxi. Yung BGC tsaka Pobla, Makati, hindi kami masyadong nakakapag-gimmick dyan. More on, ano kami, batang QC kasi kami. More on Tomas Morato at Timog kami. Katipunan yan, malapit sa amin. Eastwood. Nung gumigimi kami mga kanegosyo, may mga sikat na mga bar dati. Talagang tinatao siya yung tipong pila sa pila sa yung pila sa labas, sobrang haba. Tas eventually after a year, magko-close na yung negosyo na yon. Papalitan na naman ng bagong pangalan, bagong management, bagong may-ari na naman. At yung pumalit na yon, malulugi uli yon after a year. At sa pagtaha ko sa mundo ng pagninegosyo, na-realize ko kaya kung bakit nalulugi yung isang bar mga kanegosyo. Sa isang linggo mga kanegosyo, 3 araw lang naman kasi bukas yung up 3 to 4 days, ganyan. Normally mga Monday, Tuesday, walang customer yan. Tapos nagbabayad ka ng rent na napakamahal, lalo na kung pwesto mo nasa Tomas Morato, nasa BGC ka, poblasyon, ang mahal ng renta dyan. Ang papakitain mo lang dyan yung mga landlord. Kung hindi talaga kumikita yung negosyo, magsara mo na lang yan. Ako nga bilang DJ, hindi ko pinapangarap na magkaroon ako ng sariling club. Yung pinapangarap ko tumugtog sa mga club ng mga sikat. Pero hindi ko pinapangarap na magkaroon ako ng kung magkakaroon ako ng sariling club at bar, gagayahin ko yung Paddies, ipapa-franchise ko yung negosyo ko. Doon ako tunay nakikita. Hindi ako magninegosyo ng or bukod sa gagayahin ko yung Paddies or ako yung magsusupply ng ice sa lahat ng bar sa BGC or sa lahat ng bar sa Tomas Morato. Ako yung magsusupply ng yelo sa lahat ng bar sa poblasyon. Ayun yung ininegosyo ko. Una, naka-focus in one ako. Sobrang ang laki ng advantage ko mga kanegosyo sa focus in one. Una, hindi ako hirap ma-identify ng customer ko kasi yelo lang yung tinitinda ko. Hindi ako hirap sa inventory. Hindi ako hirap mag-manage ng tao. Hindi ako hirap mag-manage ng cash flow ko. Ito pa malupit. Dahil ice lang yung tinitinda ko, pwede ko pang apply ng distribution business model yung negosyo ko at doon ako tunay nakikita. Hindi ako kikita sa pagtatayo ng bar mismo. Lalo na ngayon, kung hindi pa sikat ganun yung bar mo, mga silo or kilalang pangalan, tas magsisimula ka pala magtayo ng bar, milyon agad yung itatayo mo. Tas hindi ka pa sure kung tatauhin yan. Ang laki pa ng gagastusin mo sa pagpapagawa ng bar. Tapos pag nag-open ka, yung ilang empleyado papasahurin mo. Mas pipiliin ko na lang maging distributor ng ice sa lahat ng bar. Siyempre, gagawin ko malupit yung ice ko. Uh, Alkaline na ice. Na siguradong hindi sasakit yung tiyan ng mga customer ko kapag nainom nila yung ice ko. Pero kung magtatayo ka ng sariling bar
at nagsisimula ka pa lang, siguraduhin mo na mahaba yung PC mo or mahaba yung puhunan mo, mga kanegosyo, malalim yung bulsa kumbaga. Kasi kung hindi pa ganun kasikat yung pangalan mo, hindi din tatauhin yan. Tas ilang araw lang bukas sa isang linggo yan. Tas kung may mga bagyo pa, sobrang konti ng tao dyan. Normally, pag may bagyo pa nga, yung ibang bar nagko-close. Mahirap na yung bagyo tumapat ng weekend. Automatic, sarado yung bar or club mo niyan. Well, may mga nagka-club pa rin or bar kahit may bagyo na. Pero syempre, iba pa rin yung normal na araw. Yung ibang tao, tatamaran na nun kapag may mga bagyo na lumabas. Kaya kung magsisimula ka magnegosyo ng bar or club, tas pipiliin mong mga pwesto, BGC, Poblasyon, Tomas Morato, siguraduhin mo malalim yung bulsa mo, mga kanegosyo. At siguraduhin mo at ready ka rin sa pagkalugi ng itatayo mong bar or club. Kasi hindi basta-bastang puhunan yung kailangan mo dyan. Kung ako yung magninegosyo, gagayahin ko yung Paddy's, ipapapranchise ko yung negosyo ko. Kung alam kong kumikita na, ipapapranchise ko yung Yes Please na bar. Doon ako tunay nakikita sa franchising fee. Hindi ako kikita sa pagbebenta ng alak per se, sa pagkukuha ng mga VIP na customer. Sa pagpapapranchise ako tunay nakikita. Malugi man yung mag-franchise o hindi, yung franchising fee hindi na nila marerepand yun. Automatic profit ko na yun. At syempre, lagi kong sinasabi dito, yung negosyo nyo ipapranchise nyo, wag kayo yung magpapapranchise, mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, applyan natin yan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform, isa lang sa mga yon. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At syempre, community ng mayaman, mapapansin nyo kung saan tinatayo yung mga bar, BGC, Poblasyon, Tomas Morato, Katipunan, ano ba meron sa mga lugar na yan? Mga mayayaman yung customer or may pera. Bakit Katipunan? Malapit sa Ateneo, Miriam, UP, Tomas Morato, dyan yung mga puntahan ng mga may perang tao. Poblasyon, dyan din yung puntahan ng may perang tao. Lalo na BGC. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo, yes please. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.